Sila'y nagtawanan sa aking pagdurusa. Ipinagmamalaki ang karangyaan mula sa aking pera sa ibang bansa. Nakalimutan ng aking biyanan at ng aking asawa. Isang pindot ko lang ay sapat na upang gawing bangungot ang kanilang pinapangarap na bakasyon. At maging mga pulubing walang magawa sa dayuhang lupain. Kumusta, mga kaibigan? Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayo nanonood ng kwentong ito. At habang nakikinig, ano ang inyong ginagawa? Nagwawalis, nagmap, nakahiga, o kung ano paman. Halina't pakinggan natin ang kwento. Ang screen ng cellphone ay maliwanag na umilaw sa gitna ng kadiliman ng tahimik na sala. Ang orasan sa pader ng malaking bahay ay nagpapakita ng 2:00 ng madaling araw sa Maynila. Subalit, sa kabilang dako, sa maningning na lungsod ng Paris, mainit pa ring sumisikat ang araw, nilililiman ang mga taong nalulunod sa karangyaan. Si Clara ay nakaupo sa isang kremang leather na sofa. Nakatitig sa screen ng kanyang telepono na may blankong ekspresyon na mahirap basahin. Sa screen ang mukha ni Aling Sofia, ang kanyang biyenan, ang bumungad, na may background ng mga hanay ng mamahaling leather na bag, na nakadisplay sa isang eksklusibong butik. Hoy! Clara! Nakikita mo ba ito? Ang matinis na boses ni Aling Sofia ay masakit sa tainga, na bumasag sa katahimikan ng gabi sa Maynila. Pinihit ng matandang babae ang kamera ng kanyang telepono upang ipakita ang anyo ni Miguel, ang asawa ni Clara, na malambing na nakaakbay sa baywang ng isang magandang dalaga. Ang babaeng iyon ay si Cheska. Malakas silang nagtatawanan. Tila ba sa kanilang tatlo lang umiikot ang mundo. Si Cheska ay nakasuot ng ivory white na fur coat na ang presyo ay maaaring katumbas ng isang taong sahod ng isang ordinaryong empleyado. Samantala, si Miguel ay mukhang makisig sa kanyang suit, nakabibili lang 2 oras na ang nakalipas. Tingnan mo, si Cheska, maganda at classy. Muling itinutok ni Aling Sofia ang kamera sa sarili niyang mukha. Ang kanyang mga labi, na pininturahan ng matingkad na pulang lipstick, ay ngumiti ng mapanlait. Ito ang babaeng karapat-dapat na makasama ng anak ko. Hindi tulad mo, Clara. Sa bahay lang, losyang, hindi marunong mag-ayos. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Hindi sumagot si Clara. Inayos lamang niya ang kanyang salamin sa pagbabasa. Pinipigilan ang nagngangalit na damdamin sa kanyang dibdib. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Kasing lamig ng yelo. Bakit hindi ka umiimik? Naiinggit ka, no? Muling tumawa si Aling Sofia. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa, makinig ka, Clara. Dito sa bahay na ito, nakikitira ka lang. Tandaan mo yan. Kung hindi dahil sa awa ni Miguel, at pinakasalan ka niya, wala kang kahit ano. Pati ang anak mo, pareho lang. Basura. Tulad ng nanay niya. Huwag kang umasa na ibibili kita ng pasalubong. Magtiis ka na lang sa panonood sa video na ito. Saka, malapit na ring asikasuhin ni Miguel ang divorce papers. Pag uwi namin galing Europa, sisiguraduhin kong aalis ka sa bahay ng anak ko nang walang dala kahit 1 sentimo. Sa tabi ni Aling Sofia, kumaway si Cheska na may arte. Ang kanyang mga daliri ay nagpakita ng kumikinang na diamanting singsing. Hi, Ate Clara. Sorry ha. Abala si Kuya Miguel sa pagpili ng kuwintas para sa akin. Sabi niya, masyadong baduy ang taste mo, kaya kailangan niya ng panibagong tanawin. Sabi ni Cheska, sa pa-cute na tono, at humagikgik habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Miguel. Si Miguel, ang lalaking 10 taon ng asawa ni Clara, ay bahagya lamang ngumiti sa kamera, na walang bahid ng pagsisisi. Tama na yan, ma. Huwag na nating sayangin ang load sa pagtawag sa kanya. Mag-focus na lang tayo sa pamimili. Habang malaki pa ang limit ng card niya, kaswal na sabi ni Miguel. Tila ba si Clara ay isang estranghero na walang halaga. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Clara. Malaki pa ang limit ng card niya, sabi ni Miguel. Isang napakalaking kabalintunaan. Nakalimutan ng lalaki. O marahil, ay masyadong tanga para malaman na ang unlimited black card
na buong pagmamalaki niyang ginagamit ay direktang konektado sa personal na bank account ni Clara, hindi kay Miguel. Sige Miguel. Ay, teka Miguel. Gusto ko na lang ng gold bars o yung relo. Kasi ang mga bag, pwedeng bumaba ang halaga. Narinig ng bahagya ang boses ni Cheska habang hinihila si Miguel palayo sa mga estante ng bag patungo sa display ng mga alahas. Isang kakaibang hiling para sa isang socialite na nagbabakasyon para sa fashion. Ngunit si Miguel, nalasing sa pag-ibig, ay hindi ito napansin. Tumango lang siya na parang isang kalabaw na hinihila sa ilong. Tinitigan ni Clara ang notifikasyon na lumitaw sa itaas ng screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa banking app. Transaction successful. 5,000 euros at Galleries Lafayette. Huminga ng malalim si Clara at dahan-dahang ibinuga. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na ilang buwan na ang nakalipas. Ang mga pang-iinsulto ni Aling Sofia na siya ay nakikitira at basura ay hindi na nakasakit sa kanyang puso, kundi naging gatong na nagpainit sa makina ng planong maingat niyang binuo. Sige lang po ma, i-enjoy ninyo ang huling hindi para patayin ang one-sided na video call, kundi para buksan ang kanyang priority mobile banking app. Doon, nakasaad ang isang balanse na ang bilang ng mga numero ay maaaring magpahimatay kay Aling Sofia kung malalaman niya. Si Aling Sofia sa screen ay patuloy pa rin sa pagdadaldal. Ipinagmamalaki ang bagong sapatos na bibilhin niya. Basta, Clara, maghanda ka na pag-uwi namin dito. Sisiguraduhin kong magiging pulubi ka at ang anak mo. Gagawin ko kayong hindi makakain. Ngumisi si Clara, isang nakakatakot na ngiti. Sige po ma, ingat kayo sa biyahe. Sana maging memorable ang bakasyon ninyo. Habang buhay. Maikling sagot ni Clara bago putulin ang video call. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ibinaba ni Clara ang kanyang telepono sa marmol na mesa. Tumingin siya sa kanilang wedding photo na nakasabit pa rin sa dingding ng sala. Isang larawan mula 10 taon na ang nakalipas. Noong si Miguel ay mukha pang tapat at si Aling Sofia ay nagpapanggap pang mabait. Paanong ang panahon ay nakapagpapabago sa mga tao para maging mga halimaw? Tumayo si Clara at naglakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa hardin sa likod. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang 35 taong gulang na babae. Simple, walang mamahaling alahas. Ngunit may matalas at matalinong mga mata. Minamaliit nila siya dahil sa kanyang simpleng anyo. Iniinsulto nila siya dahil pinili ni Clara na manahimik at magparaya sa lahat ng pagkakataon. Akala nila si Clara ay isang tupang maaaring katayin anumang oras. Nagkamali sila. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng Maynila, hindi na bumalik sa pagtulog si Clara. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Inilabas ang isang dark blue na folder na ibinigay ng kanyang abogado kaninang tanghali. Sa loob nito ay ang listahan ng mga ari-arian. Ang sertipiko ng marangyang bahay na tinitirhan nila ngayon, ang mayoriyang sapi sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Miguel, mga deposito, at syempre, ang pagmamay-ari ng account na ginagamit ni Miguel para magpakasasa sa Paris. Lahat ay nakapangalan kay Clara Reyes. Lahat ay mana mula sa kanyang yumaong ama, na sadyang inilihim niya ang mga detalye para hindi makaramdam ng kababaan si Miguel bilang ulo ng pamilya. Ngunit ang mabuting intensyon na pangalagaan ang dignidad ng asawa ay naging isang bumerang. Si Miguel at ang kanyang ina ay lalo pang yumurak sa dignidad ni Clara. Kumuha si Clara ng pulang marker. Sa isang papel, kung saan nakaprint ang scan ng mga pasaporte ni na Miguel, Aling Sofia, at Cheska, binilugan ni Clara ang petsa ng kanilang pag-uwi. Sabi ninyo, gagawin ninyo akong pulubi? Bulong ni Clara, sa katahimikan ng gabi. Tingnan natin kung sino ang magiging pulubi sa ibang bansa na walang kahit isang kusing, walang tiket pa uwi, at walang dignidad. Muling hinawakan ng mga daliri ni Clara ang screen ng kanyang telepono. Bukas pa rin ang banking app. Ang mga button na card, freeze card, at block account ay mukhang kaakit-akit sa kulay pula.
pero hindi pa ngayon. Alam ni Clara ang sining ng pakikidigma. Hahayaan niyang lumipad nang mataas ang kanyang mga kaaway para mas masakit ang kanilang pagbagsak. Maghihintay siya ng tamang sandali. Sa sandaling nasa tuktok sila ng kanilang huwad na kaligayahan, hihilahin niya ang alpombra mula sa ilalim ng kanilang mga paa upang maunawaan kung bakit si Clara, isang babaeng labis na nagmamahal sa kanyang pamilya, ay maaaring maging isang malamig at kalkuladong tao. Kailangan nating balikan ang nakaraan. Eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas. Sa isang maulap na hapon na naging simula ng lahat ng kasinungalingang ito. Nang hapong iyon, umuwi si Miguel nang mas maaga kaysa karaniwan. Maputla ang kanyang mukha, namumula, at namamaga ang mga mata na parang galing sa matinding pag-iyak. Pumasok ang lalaki sa silid tulugan, inihagis ang kanyang briefcase sa sahig at naupo sa gilid ng kama na nanginginig ang mga balikat. Si Clara, na nooy nagtutupi ng mga damit, ay nagulat nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Miguel, anong nangyari? Bakit ang aga mong umuwi? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Clara. Lumapit sa asawa at hinawakan ang noo nito. Marahang inalis ni Miguel ang kamay ni Clara. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang baywang ng asawa. Isinubsob ang kanyang mukha sa tiyan ni Clara. Tinanggal ako sa trabaho. Clara, tinanggal ako. Humihikbing sabi niya. Nanikip ang dibdib ni Clara. Tinanggal? Bakit, Miguel? Di ba maganda naman ang performance mo? Sabi mo noong nakaraang buwan, ipopromote ka. Inangat ni Miguel ang kanyang mukha. Basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Pautal-utal niyang inamin ang lahat. Hindi dahil sa cost-cutting ng kumpanya, at hindi dahil sa hindi pagkakasundo, tinanggal si Miguel. Dahil nahuling nag-mark up ng budget ng proyekto, para matustusan ang maluho at demanding na pamumuhay ng kanyang ina, si Aling Sofia. Hindi siya idinemanda ng kumpanya sa kondisyon na ibabalik ni Miguel ang pera at magre-resign kaagad. Humingi si Mama ng bagong bag, Clara. Humingi siya ng pera para sa socialite gatherings niya. Naguluhan ako. Hindi sapat ang sahod ko. Nagkamali ako. Daing ni Miguel, humihingi ng tawad. Kung malalaman ni Mama na tinanggal ako, at naging tambay, mabibigo siya ng husto. Alam mo namang may sakit sa puso si Mama, di ba? Pwede siyang atakihin sa puso. Kapag nalaman niyang bigo ang anak niya, tulungan mo ako, Clara. Huwag mong hahayaang malaman ni Mama. Si Clara, na may malambot na puso at buong pagmamahal pa noon, ay naawa. Hindi niya kayang makita ang kanyang asawang wasak. Ayaw din niyang magkasakit ang kanyang biyenan. Kaya nang hapong iyon, gumawa si Clara ng pinakamalaking desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Tama na, Miguel. Huwag ka nang umiyak. Aayusin natin ito. Malumanay na sabi ni Clara, habang hinahaplos ang ulo ni Miguel. Babayaran ko ang utang mo sa kumpanya, gamit ang ipon ko mula sa mana kay Papa. At tungkol sa trabaho, nagkataon na ang kumpanyang iniwan ni Papa, na ngayon ay hawak ni Tito Dindo, ay nangangailangan ng operations director para sa bagong branch. Pumasok ka doon. Ako na ang bahala. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Talaga? Clara? Tutulungan mo ako? Oo, pero may kondisyon. Mangako ka na hindi ka nagagawa ng kalokohan. At hayaan nating ito'y maging sikreto natin. Huwag mong sasabihin kay Mama na sa akin ang kumpanyang iyon. Para si Miguel ay manatiling may dignidad sa mata ni Mama. Tapat na sabi ni Clara. Gusto lang niyang igalang ang kanyang asawa. Sadyang itinago niya ang katotohanan na siya ang may-ari ng mayoryang sapi ng kumpanya. Hinahayaan si Miguel na lumabas bilang isang mahusay na direktor na nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit ang kabutihan ni Clara ay sinuklian ng lason. Nang makuha ni Miguel ang posisyon, biglang nagbago ang kanyang ugali. Bumalik ang kanyang tiwala sa sarili, ngunit hindi isang malusog na tiwala sa sarili, kundi isang bulag na kayabangan. Sa harap ni Aling Sofia, hindi sinabi ni Miguel na nagtatrabaho siya sa kumpanya ng kanyang asawa. Sa halip, gumawa siya ng kuwento na napirate siya ng isang malaking kumpanya dahil sa kanyang kahusayan at nakakuha ng 3 beses na sahod kasama ang isang luxury car at company-provided na bahay. Sa katunayan, ang bahay at kotse
ay personal na pag-aari ni Clara na pinayagan niyang angkinin ni Miguel. Ang kasinungalingang iyon ay naging lason. Nang gabing iyon, sa hapunan ng pamilya, tiningnan ni Aling Sofia si Clara nang may mas matinding pangmamaliit kaysa dati. Sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkaing niluto ni Clara, pinuri ni Aling Sofia si Miguel hanggang langit. Hay nako, ang anak ko talaga. Napakagaling. Batang direktor, bagong kotse, bagong posisyon. Iba talaga kapag galing sa magandang lahi. Puri ni Aling Sofia habang ngumunguya ng beef caldereta. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Clara na nagpapakain sa kanilang anak. Buti na lang matalino si Miguel humanap ng pera. Kung aasa lang tayo sa asawa niyang nasa bahay lang, ano na lang ang kakainin natin? Dapat magpasalamat ka, Clara. Ang asawang matagumpay, dapat pinagsisilbihan ng maayos. Hindi. Yung puro gastos lang. Natahimik si Clara. Ang kutsara sa kanyang kamay ay huminto sa ere. Tiningnan niya si Miguel, umaasang ipagtatanggol siya ng asawa o kahit man lang itatama ang katotohanan. Miguel, sabihin mo, sigaw ng isip ni Clara. Sabihin mo na ang karneng kinakain ni Mama ay binili gamit ang pera ko. Sabihin mo na ang kotseng ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay ay nakapangalan sa akin. Ngunit nanahimik lang si Miguel. Abala ang lalaki sa pagtanggap ng mga papuri ng ina. Tumango pa siya bilang pagsang-ayon. Opo ma, kailangan talagang matuto ni Clara na magtipid. Ngayong mas mataas na ang posisyon ko, kailangan din nating bantayan ang gastos para sa investment. Walang kahihiyang sabi ni Miguel. Sa sandaling iyon, may nabasag sa puso ni Clara. Ang kanyang sakripisyo ay binaliwala. Ang kanyang kabutihan ay ginamit bilang sandata para maliitin siya. Lalong lumala ang sitwasyon, makalipas ang 2 buwan. Dahil sa pakiramdam na mayaman at makapangyarihan na lahat, ay huwad nagsimulang maglaro ng apoy si Miguel. Sa isang product launching event na dinaluhan niya bilang kinatawan ng mga direktor, nakilala ni Miguel si Cheska. Ipinakilala ni Cheska ang sarili bilang anak ng isang may-ari ng minahan mula sa Mindanao na nagsisimula ng isang boutique business sa Maynila. Ang kanyang anyo ay glamoroso, ang kanyang pananalita ay matamis, at tiningnan niya si Miguel na para bang siya ay isang oil magnate. Si Miguel, na uhaw sa pagkilala at papuri, ay agad na nahulog. Ipinakilala niya ang sarili bilang may-ari ng kumpanya, hindi lamang isang operations director. Wow! Kuya Miguel, may sarili kang kumpanya? Ang galing! Bihira ang lalaking kasing bata mo na kasing successful mo, puri ni Cheska noon. Hindi sinasadyang nahawakan ng kanyang kamay ang braso ni Miguel. Si Miguel, na lumaki ang ulo, ay nagsimulang kalimutan ang kanyang pangako kay Clara. Madalas na siyang umuuwi ng gabi, na ang dahilan ay meeting. Ngunit sa katotohanan, tinutustusan niya ang lifestyle ni Cheska gamit ang supplementary credit card na ibinigay ni Clara para sa mga gastusin sa opisina. Ibinili ni Miguel si Cheska ng mga bag, dinala sa mga 5-star restaurant, at binigyan ng mamahaling regalo lahat para mapanatili ang kanyang imahe bilang isang mayamang lalaki sa harap ng kanyang kalaguyo. Si Aling Sofia, na kahit paano ay nalaman ang tungkol sa relasyon, ay hindi ito pinigilan, kundi sinuportahan pa. Isang araw, hindi sinasadyang narinig ni Clara ang pag-uusap sa telepono ni Aling Sofia sa kanyang kaibigan. Hayaan mo na si Miguel na makipaglaro kay Cheska. Si Cheska kasi, classy, mayaman, ka-level ng anak ko. Si Clara kasi, probinsyana, hindi marunong magdala. Natural lang na ang isang successful na lalaki ay kailangan ng kasamang nababagay para dalhin sa mga party. Isipin na lang natin na si Clara ay yaya ng apo ko sa bahay. Nang marinig iyon, si Clara, na nakatayo sa likod ng pader ng kusina, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang dugo hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Ang sakit sa puso ay hindi nakalungkutan, kundi naging isang malamig at planadong paghihiganti. Ang pagbabalik tanaw na iyon ay nagtapos nang muling tumunog ang notification ng telepono ni Clara sa kasalukuyan. Isa pang transaksyon mula sa Paris.
Sa pagkakataong ito, isang bill mula sa isang luxury hotel para sa 3 suite, talagang wala silang kahihiyan. Tiningnan ni Clara ang kadiliman ng gabi na may mapait na ngiti. Nagtatayo kayo ng palasyo sa Kumunoy? Bulong niya. At ako ang magdadala ng bagyo. Naalala niya ng husto ang mukha ni Miguel. Noong tinanggal ito, 6 na buwan na ang nakalipas. Isang mukhang kaawa-awa, mahina, at nakapanlulumo. Iyon ang tunay na mukha ng kanyang asawa. At determinado si Clara na iyon din ang mukhang makikita ni na Aling Sofia at Cheska sa katapusan ng kuwentong ito. Ang kasinungalingang naging pundasyon ng kanilang kayabangan ay bubuwagin ni Clara hanggang sa mga ugat nito. Hindi lamang niya babawiin ang kanyang pera. Babawiin niya ang kanyang dignidad na kanilang niyurakan. I-enjoy ninyo ang gabing ito, sabi ni Clara, sa anino ng kanyang pamilya na nasa malayo. Dahil bukas, pagsikat ng araw sa Paris, tatamaan kayo ng katotohanan. Nang mas matindi pa kaysa sa isang bato, ang pagkasira ng isang pamilya ay madalas na hindi nagsisimula sa isang malaking pagsabog, kundi sa isang maliit na pag-click na halos hindi marinig. Para kay Clara, ang tunog na iyon ay nagmula sa pag-unlock ng screen ng tablet na nakabukas sa mesa ng kanyang asawa. 3 linggo bago ang pag-alis ni Miguel at ng kanyang pamilya patungong Paris. Noong gabing iyon, malakas ang ulan sa Maynila. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kapalaran ni Clara na nasa bingit ng alanganin. Si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa guest room. Nagdahilan siyang may trangkaso. At ayaw mahawaan si Clara. Ngunit alam ni Clara na iyon ay isang dahilan lamang para malaya siyang makipag-video call sa ibang babae nang walang istorbo. Sa kanyang study room, si Miguel, na karaniwang paranoid sa kanyang mga gadget, ay nagkamali ng malaki. Marahil dahil sa sobrang saya sa pagpaplano ng kanyang bakasyon, o marahil dahil sa tingin niya ay masyadong tanga si Clara para umintindi ng teknolohiya. Iniwan ni Miguel ang kanyang iPad Pro na naka-on sa ibabaw ng tumpok ng mga dokumento. Pumasok si Clara sa silid para kunin ang maruming baso ng kape ng kanyang asawa. Ngunit ang ilaw mula sa screen na hindi pa namamatay ay nakaagaw ng kanyang pansin. Isang notification ng mensahe ang lumitaw. Babe, huwag kalimutan i-transfer yung para sa DP ng Hermes na gusto ko ha. Baka maunahan pa ako. Ang pangalan ng nagpadala ay itinago sa pangalang G. Budi. Kliyente sa minahan. Ngunit ang kutob ng isang asawa ay hindi nagkakamali. Dahan-dahang inilapag ni Clara ang baso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya sa mesa na parang lumalapit sa isang time bomb. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Paulit-ulit na tumatama sa kanyang tadyang na may masakit na ritmo. Hinawakan ni Clara ang screen na kalak. Sinubukan niyang ilagay ang petsa ng kanilang kasal. Sinubukan niya ang kaarawan ng kanilang anak. Natahimik sandali si Clara. Tinitigan ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha sa itim na screen. Naalala niya ang kaarawan ng babaeng nakita niya sa social media ni Miguel. Ang babaeng laging nilalike ng kanyang asawa. Inilagay ni Clara ang kombinasyon ng mga numero. Data 1098. Click. Bumukas. Gumuho ang mundo ni Clara sa sandaling iyon. Sa harap niya ay ang mahaba at bulgar na kasaysayan ng pag-uusap ni na Miguel at Cheska. Naupo si Clara sa upuan ng kanyang asawa. Nanghina ang kanyang katawan, na para bang sa pilitang hinugot ang kanyang mga buto. Nagsimula siyang magbasa. Nag-scroll pataas. Tinutunton ang mga bakas ng pagkakanulo na ilang buwan nang nangyayari. Hindi lang pisikal na nanlalalaki si Miguel. Nanlalalaki rin siya sa emosyonal at pinansyal na aspeto. Doon, nabasa ni Clara kung paano nila siya pinagtatawanan. Ang slow naman ng asawa mo, babe. Hindi man lang naghinala na madalas kang mag-overtime, sulat ni Cheska. Yon? Bigyan mo lang ng panggastos para sa buwan, tatahimik na yon. Babaeng bahay lang kasi. Ang alam lang mag-duster. Iba ka, mabango at classy, sagot ni Miguel. Tumulo ang luha ni Clara sa screen. Nagpapadilim sa masakit na mga salita, ngunit patuloy siyang nagbasa. Pinahirapan niya ang kanyang sarili sa katotohanan. May mga larawan ng business class na tiket
sa eroplano patungong Paris. Patunay ng mga reserbasyon sa 5-star hotel na nagkakahalaga ng daan-daang libo bawat gabi, at isang listahan ng mga mamahaling bibilhin na hiniling ni Cheska at Aling Sofia. Lahat ay binayaran gamit ang supplementary credit card na ang bill ay napupunta sa account ni Clara. Ngunit habang patuloy na nagbabasa si Clara, ang kanyang namamagang mga mata ay nakapansin ng isang bagay na kakaiba. Isang kakaibang pattern sa mga hiling ni Cheska. Madalas humiling si Cheska ng mga bagay na madaling gawing pera. Mga gintong bara. Mga limited edition na Rolex. Humingi pa siya kay Miguel ng cash transfer sa dahilan ng emergency fund o puhunan para sa butik. May isang mensahe na nagpakunot ng noo ni Clara. Babe, pagdating natin sa Paris, pwede bang wag laging kasama yung nanay mo kapag namimili tayo? Naiilang ako. Saka, pwede bang taasan pa ang limit ng card? Kailangan kong bumili ng loose diamonds para sa investment. May kakilala ako doon na nagbebenta ng mura. Pero kailangan cash o debit. Hindi pwede credit. Natigilan si Clara. Loose diamonds? Investment? Para sa isang socialite na nag-aangking anak ng isang mayamang may-ari ng minahan ng coal. Bakit si Cheska ay labis na nahuhumaling sa pag-liquidate ng mga asset? Hindi ba dapat mayroon siyang sariling black card mula sa kanyang ama? Nagsimulang tumubo ang hinala. Pinalitan ng sakit ng puso. Agad na isinara ni Clara ang messaging app at kinunan ng litrato ang screen ng iPad gamit ang kanyang personal na telepono bilang ebidensya. Pagkatapos ay binuksan niya ang photo gallery. Doon, nakita niya ang larawan ng pasaporte ni Cheska na ipinadala para sa booking ng tiket. Buong pangalan, Francesca Reyes Hartono. Agad na ipinadala ni Clara ang larawan ng pasaporte kay Dindo, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama at matalik din niyang kaibigan. Dindo, pakisiyasat ang background ng babaeng ito hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kailangan ko ang impormasyon bukas ng umaga. Ito ang pinakamataas na prioridad. Type ni Clara na may nanginginig ngunit determinadong mga kamay. Nang gabing iyon, hindi natulog si Clara kahit isang segundo. Nakaupo siya sa kadiliman. Nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang pagsasama, habang pinaplano ang kanyang muling pagsilang bilang isang bagong tao. Kinabukasan, nakipagkita si Clara kay Dindo sa isang pribadong cafe na malayo sa abot ng mga kaibigang socialite ni Aling Sofia. Si Dindo, isang kalmado at matalinong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nag-abot ng isang makapal na brown folder na may seryosong mukha. Kailangan mong maging handa sa pagbasa nito, Clara. Mahinang sabi ni Dindo. Binuksan ni Clara ang folder. Ang unang pahina ay agad na nagpadilat sa kanya. Si Francesca Reyes Hartono ay hindi anak ng may-ari ng minahan. Nagsimulang magpaliwanag si Dindo habang humihigop ng kanyang kape. Ang tatay niya ay isang retiradong government employee sa probinsya. Patay na ang nanay niya. At ang mas interesante, Clara, mayroon siyang red flag sa immigration ng Singapore at Malaysia. Anong red flag? Tanong ni Clara. Nanginginig ang boses. Utang sa sugal, maikli ngunit matalas na sagot ni Dindo. Sugarol ang babaeng ito. Mayroon siyang libu-libong dolyar na utang sa Marina Bay Sands na hindi pa nababayaran. Nasa blacklist din siya ng ilang mga elite na nightclub sa Maynila dahil sa kaso ng credit card fraud ng dati niyang nobyo. Ang modus niya, laging pareho. Lumapit sa lalaking mukhang mayaman, pero medyo uto-uto. Pipigain hanggang matuyo. Hihingi ng mga asset na madaling ibenta. Tapos tatakas kapag ubos na ang pera. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig. Pinipigilan ang hininga. So, lumapit siya kay Miguel dahil akala niya si Miguel ang may-ari ng kumpanya. Eksakto. Tumango si Dindo. Si Miguel, na laging nagpapasikat sa kanyang posisyon bilang direktor at sa mamahaling sasakyan mo, ay isang madaling target. Akala ni Cheska, nakabingwit siya ng isang balyena. Hindi niya alam na si Miguel ay isang dilis lang na lumalangoy sa aquarium. Na pag-aari mo, bumalot ang katahimikan sa kanilang mesa.
Tinitigan ni Clara ang larawan ni Cheska sa file. Magandang mukha, matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katusuhan na ngayon ay malinaw na. Isang mapait ngunit nakakatawang kabalintunaan ang gumapang sa isipan ni Clara. Ipinagkanulo siya ng kanyang asawa para sa isang manloloko na pera lang ang habol. Anong gagawin mo, Clara? Puwede tayong mag-report sa pulis ngayon. Sapat na ang ebidensya ng panloloko para ipakulong siya. O sasabihin natin kay Miguel para matauhan siya? Tanong ni Dindo. Dahan-dahang umiling si Clara. Isang manipis at malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbago ang kanyang tingin. Mula sa tingin ng isang biktima, naging tingin ng isang manlalaro ng chess na nakahanap ng paraan para mag-checkmate. Huwag, Dindo. Huwag mong sabihin kay Miguel. Matigas na sabi ni Clara. Bakit? Proprotektahan mo pa rin siya? Naguguluhang tanong ni Dindo. Hindi. Sagot ni Clara. Matalim ang mga mata. Kung sasabihin ko kay Miguel ngayon, masisira lang ang puso niya. Hihingi ng tawad at tiyak na ipagtatanggol siya ni Mama. Sasabihin nilang biktima lang si Miguel. Masyadong madali yun. Masyadong magaan ang parusang yun. Yumuko si Clara. Si Cheska ang sandatang ipinadala ng Diyos para sa akin, Dindo. Kailangan ni na Miguel at Mama ng isang aral na hindi nila malilimutan habang buhay. Hayaan mo silang magbakasyon. Hayaan mo silang makaramdam na nasa itaas sila. Hayaan mong ubusin ni Cheska ang credit card hanggang sa limitasyon nito. Gusto kong mawasak si Miguel, hindi lang dahil sa hihiwalayan ko siya, kundi dahil sa pagsisisi sa katangahan niyang itapon ang isang brilyante para pumulot ng basura. Tiningnan ni Dindo ang kanyang kliyente, na may bagong paggalang. Ang malumanay na babaeng dati madalas umiyak, dahil sa sigaw ng biyenan ay wala na. Sa harap niya, ay isang babaeng handang wasakin ang kanyang mga kaaway nang hindi sila pisikal na sinasaktan. So, ano ang plano? Tanong ni Dindo. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng mga ari-arian. Maglalaro tayo ng malinis pero nakamamatay. Sagot ni Clara, habang isinasara ang folder. Nahanap ko na ang kahinaan ng kalaban. Ang kahinaan ni Miguel ay ang kanyang kayabangan, at ang kahinaan ni Cheska ay ang kanyang kasakiman. Pag-aawayin ko ang dalawang kahinaang iyon hanggang sa magkainan sila. Isang linggo, bago ang pag-alis patungong Europa. Abala at puno ng pagkukunwari ang kapaligiran sa malaking bahay. Si Aling Sofia ay abala sa pag-iimpake ng kanyang malalaking maleta. Sumisigaw sa mga kasambahay na ayusin ang pagtupi ng kanyang mga damit. Si Miguel ay abala sa harap ng salamin. Sinusubukan ang iba't ibang sunglasses. Iniisip ang sarili na naglalakad sa Champs, Élysées, sa gitna ng kaguluhan. Si Clara ay tahimik na kumikilos na parang isang multo. Ginagampanan niya ng perpekto ang kanyang papel bilang isang masunuring asawa. Itinatago ang malaking planong kanyang inihahanda. Clara, naplansya mo na ba yung asul kong suit? Yun ang isusuot ko para sa dinner sa cruise ship. Sigaw ni Miguel mula sa itaas. Oo, Miguel. Naipasok ko na sa maleta sa unahan. Sagot ni Clara mula sa kusina. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng emosyon. Habang sina Miguel at Aling Sofia ay abala sa pisikal na paghahanda, si Clara ay abala sa legal na paghahanda. Tuwing umaga, pagkatapos umalis ni Miguel, papunta sa opisina, na sa totoo lang, ay opisina ni Clara. Pumupunta si Clara sa notaryo at sa bangko. Ang unang hakbang ay ang pag-secure ng mga ari-arian. Sa malamig na opisina ng notaryo, pumirma si Clara sa isang serye ng mga dokumento na legal na nagpapawalang bisa sa lahat ng kapangyarihang ibinigay niya kay Miguel. Siniguro niya na ang posisyon ni Miguel bilang direktor ay administratibong tinanggal. Epektibo sa mismong araw na sila ay lalapag sa Paris. Inilipat din niya ang pagmamay-ari ng kotse at iba pang ari-arian na madanwadalas ang kinin ni Miguel, pabalik sa isang holding company na hindi maaaring habulin sa anumang kaso ng conjugal property. Ang dokumentong ito ay titiyak na kung magkakaroon ng diborsyo, si Ginoong Miguel ay walang makukuha, kahit isang sentimo. Dahil lahat ng ari-ariang ito ay hiwalay na mana. Hindi pinagsamang yaman,
paliwanag ng notaryo. Tumango si Clara nang may kasiyahan. Gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon. Ang ikalawang hakbang ay ang bitag sa pananalapi. Ito ang pinakakritikal na bahagi. Pumunta si Clara sa Priority Bank kung saan siya ay isang pangunahing kliyente. Sa VIP lounge, nakipagkita siya sa bank manager na matagal na niyang kakilala. Sir, gusto kong baguhin ang access sa Infinite Credit Card na hawak ng asawa ko, sabi ni Clara. Gusto niyo na po bang i-block ngayon, Ma'am Clara? Tanong ng manager. Huwag pa ngayon. Ngumiti si Clara ng misteryoso. Sa halip, gusto kong itaas ninyo pansamantala ang limit nito sa 20 milyong piso. Siguraduhin ninyong magagamit ang card ng maayos sa ibang bansa nang walang SMS verification para sa unang 3 araw. Mukhang naguluhan ang manager. Itaas para sa unang 3 araw. Tapos, pagkatapos ng ikatlong araw, eksaktong sa ika-15, gusto kong i-hard block ninyo ang card na iyon. I-freeze ito na may status na fraud investigation o deceased client, kahit anong dahilan na pinaka-valid sa sistema ninyo, para hindi na ito ma-activate muli sa pamamagitan ng telepono. At isa pa, putulin ninyo ang mobile banking access ng asawa ko mula sa pangunahing account. Hayaan ninyo siyang makita lang ang balanse, pero hindi makapag-transact palabas. Tumango ang manager. Nauunawaan kahit na bahagyang kinilabutan sa kalmadong kilos ni Clara. Sige po, ma'am. Ayon sa inyong utos. So, ang plano ay bigyan sila ng luho sa simula, tapos biglang putulin ang access. Tama. Gusto kong maramdaman nila na sila'y mga hari, tapos mahulog para maging mga pulubi sa isang iglap. Sagot ni Clara. At siguraduhin ninyong lahat ng notifikasyon ng transaksyon ay sa telepono ko lang papasok. Gusto kong makita kung ano ang mga binibili nila. Ang ikatlong hakbang ay ang paghahanda ng kuta. Alam ni Clara na kapag sumabog ang bomba na ito, magwawala sina Miguel at Aling Sofia. Maaaring subukan nilang umuwi at piliting pumasok. Dahil dito, tinawagan ni Clara ang pinagkakatiwalaang kontratista ng kanyang ama. Sir, gusto kong i-renovate ang gate sa harap. Palitan ng mas mataas. Lagyan ng manipis na barbed wire sa itaas na hindi kita pero matalim. At palitan lahat ng lock sa bahay na ito ng smart lock na gumagamit ng fingerprint at retina scan. Burahin lahat ng fingerprint data maliban sa akin at sa mga anak ko. Utos ni Clara. Kailan po ang trabaho, ma'am? Sa sandaling umalis sila, papuntang airport sa Makalawa. Gusto ko, pag-uwi nila, kung makakauwi man sila ang bahay na ito ay isang kuta na sarado para sa kanila. Dumating ang araw ng pag-alis. Isang premium na taxi ang naghihintay sa labas ng bahay para ihatid sina Miguel, Aling Sofia, at syempre, si Cheska na naghihintay sa airport. Patungo sa kanilang pakikipagsapalaran sa Europa. Nakatayo si Clara sa terasa. Karga ang kanyang bunsong anak. Tiningnan niya si Miguel, na mukhang makisig, at si Aling Sofia, na abala sa kanyang malaking sombrero. Walang kalungkutan sa puso ni Clara, nang makita ang kanyang asawang mabilis na humalik sa kanyang pisngi. Isang halik na matabang, at puno ng pagkukunwari. Aalis na ako, Clara. Bantayan mo ang bahay. Huwag mong kalimutang bayaran ang kuryente. Mamaya, kung may matirang bariyang euro, dadalhan kita ng tsokolate, sabi ni Miguel, sa mapanliit na tono. Ingat ka, Miguel. I-enjoy ninyo ang bakasyon. Bilhin ninyo lahat ng gusto ninyo. Sagot ni Clara, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Aling Sofia si Clara, mula sa bukas na bintana ng kotse. Tandaan mo ang bilin ko. Huwag kang gagala. Dito ka lang sa bahay mag-alaga ng bata. Lagot ka sa amin, kapag magulo ang bahay pag uwi namin. Opo, ma. Huwag po kayong mag-alala. Pag uwi ninyo, ibang-iba na ang bahay na ito. Sagot ni Clara. Umalis ang kotse. Dinala ang mga traidor patungo sa kanilang sariling pagkawasak. Kumaway si Clara hanggang sa mawala ang kotse sa kanto. Nang hindi na makita ang kotse, dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha
na kanina'y magalang na nakangiti, ay naging blanko at malamig. Lumingon siya, tiningnan ang malaking bahay, na may mga puting haligi sa likod niya. Ngayon, magsisimula na ang paglilinis. Bulong niya. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. Nagpadala ng maikling mensahe kay Dindo. Target is moving. Execute Plan B. Freeze all company access today. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa kontratista. Sir, pwede nang dumating ang mga trabahador. Sirain ang mga lumang lock. At sa wakas, binuksan niya ang banking app. Nakita niya ang status ng credit card ni Miguel, na ngayon ay may napakalaking limit isang bitayan, na si Miguel mismo ang nagsuot sa kanyang leeg. Alam ni Clara na sa loob ng ilang oras, magsisimulang pumasok ang mga notifikasyon ng pamimili. Isang Hermes bag, isang Patek Philippe na relo, isang hapunan ng caviar. Pumasok si Clara sa bahay at isinara ang pangunahing pinto nang may malakas na kalabog. Sa loob ng tahimik na bahay, nakahinga ng maluwag si Clara. Mas malinis ang hangin nang wala sila. Naglakad siya patungo sa sala, nagsalin ng isang basong malamig na tubig at naupo sa sofa. Inisip niya kung ano ang mangyayari sa Paris sa loob ng ilang araw. Inisip niya ang natatarantang mukha ni Aling Sofia. Kapag tinanggihan ang card, inisip niya ang maputlang mukha ni Miguel kapag nalaman niyang wala siyang access sa pera. At inisip niya ang mukha ni Cheska na matutuklasan niyang naloko niya ang isang manloloko. Maligayang bakasyon, bulong ni Clara sa katahimikan. Ubusin ninyo ang pera ko hanggat gusto ninyo, dahil bawat pisong ginagastos ninyo ay magiging isang pako sa kabaong ng inyong kayabangan. Ang plano ay maayos na inilatag. Ang bitag ay nakahanda. Ngayon, kailangan na lang ni Clara na maupo at maging manunood sa unahang hilera para sa pagtatanghal ng karma na ilalaro ng sansinukob. Paris, ang lungsod na tinaguriang The City of Light, ay nagniningning ng gabing iyon. Ang Eiffel Tower ay maringal na nakatayo kasama ang mga gintong ilaw nito na kumikislap bawat oras, naging tahimik na saksi sa kayabangan ng tatlong tao na nag-enjoy sa tuktok ng isang huwad na mundo. Ito ang kanilang ikatlong araw sa Europa. Ang araw kung saan natapos na ang palugit na ibinigay ni Clara sa kanyang katahimikan. Sina Miguel, Aling Sofia, at Cheska ay katatapos lang ng isang napakagarbong hapunan sa isang 5-star restaurant na matatagpuan sa isa sa mga palapag ng Eiffel Tower. Ang kanilang mesa ay puno ng mga tira ng karangyaan. Isang bote ng lumang taon na Chateau Margaux wine na ang presyo ay katumbas ng down payment para sa isang socialized housing unit, mga plato na may tira ng caviar at truffle, at isang tumpok ng mga shopping bag mula sa mga butik sa Champs Élysées na nakalagay sa isang karagdagang upuan. Sumandal si Aling Sofia sa kanyang upuan. Hinahaplos ang kanyang busog na tiyan. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa kaunting kalasingan sa alak. Malakas siyang tumawa. Hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang bisita na naiistorbo sa kanyang matinis na boses. Hay nako, Miguel, ito ang tunay na buhay, sigaw ni Aling Sofia habang tinatapik ang braso ng kanyang anak. Hindi ko maisip kung hindi tayo nakapunta rito. Tingnan mo ang tanawing ito. Ihambing mo sa bahay. Si Clara siguro, kumakain lang ngayon ng sinigang na isda at tuyo. Nagpapaypay kasi ayaw buksan ng aircon. Nakitawa si Miguel. Hinihigop ang natitirang alak. Pakiramdam niya ay hari siya ng mundo. Ang branded na suit na kabibili lang niya kaninang hapon ay perpektong nakasuot sa kanyang katawan. Nagbibigay ng ilusyon ng tagumpay na matagal na niyang inaasam. Hayaan mo na siya, ma. Trabaho niyang magbantay ng kulungan. Tayo ang nag-enjoy sa mga nahuli. Saka, hindi niya maiintindihan kung paano i-enjoy ang foie gras na ganito. Pang-probinsya ang panlasa niya. Si Cheska, na nakaupo sa tabi ni Miguel, ay matamis na ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa handbag ni Aling Sofia na nakapatong sa mesa. Ang bag na iyon ay naglalaman ng isang makapal na pitaka at ng kanilang mga pasaporte. Mula pa sa simula ng biyahe, iginiit ni Aling Sofia na siya ang hahawak sa lahat ng mahahalagang dokumento. Dahil hindi siya nagtitiwala sa iba. Kahit kay Miguel.
para sa seguridad. Sabi niya, Miguel? Tuloy ba tayo sa hotel sa Monaco pagkatapos nito? Tanong ni Cheska ng malambing. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa hita ni Miguel, sa ilalim ng mesa. Hindi na ako makapaghintay na maglaro sa casino sa Monte Carlo. Sabi nila, iba raw ang vibes doon. Tuloy na tuloy, babe. Sagot ni Miguel nang may buong tiwala sa sarili. Kahit ano para sa'yo. Bukas ng umaga, mag-check out tayo dito tapos diretso na tayong lilipad via private jet. Relax ka lang. Walang serye ang limit ng credit card ko. Isang lalaking waiter na may suot na formal na tuksedo ang lumapit sa kanilang mesa. Dala ang isang maliit na tray na may bill na nakasara sa isang eleganteng leather na cover. Magalang na yumuko ang waiter. L'addition, monsieur. Kinuha ni Miguel ang bill nang may kunwaring kaswal na kilos. Hindi man lang niya tiningnan ang halaga. Alam niyang tiyak na malaki ito. Marahil libu-libong euro. Ngunit wala siyang pakialam. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang suit ang isang makintab na itim na credit card. Ang mahiwagang card na sa loob ng 3 araw ay tumupad sa lahat ng kanilang mga kahilingan. Use this, sabi ni Miguel sa kanyang baluktot na Ingles, isinuksok ang card sa takip ng bill. Tumango ang waiter at dinala ang card sa POS machine sa counter. Hindi kalayuan. Si Aling Sofia ay muling abala sa kanyang telepono. Nagla-live sa social media. Hello? Mga mahal kong followers. Tingnan nyo, nandito kami sa Eiffel. Ang sarap ng pagkain. Mahal, syempre. Kayong mga basher. Sigurado akong inggit na inggit lang kayo dyan sa mga boarding house nyo. Humagikgik si Aling Sofia, habang binabasa ang mga komentong pumupuri sa kanyang yaman. Lumipas ang 3 minuto. Hindi pa bumabalik ang waiter. Lumipas ang 5 minuto. Nagsimulang mag-tap si Miguel ng kanyang mga daliri sa mesa. Medyo naiinip. Ang tagal naman. Swipe lang, bulong niya. Sa wakas, bumalik ang waiter. Ngunit sa pagkakataong ito, nawala na ang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Pinalitan ng isang malamig at medyo kahina-hinalang ekspresyon. Ibinalik niya ang card sa mesa, kasama ang isang portable POS machine. I'm sorry, sir. Your card has been declined. Sabi ng waiter ng walang emosyon. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para mapalingon ang katabing mesa. Nagulat si Miguel. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Declined? Imposible. Mali siguro ang pag-swipe mo. Ulitin mo. Utos ni Miguel sa mataas na tono. Nainsulto siya. Paanong madedecline ang card ng isang chief executive? Bumuntong hininga ang waiter. Pinipigilan ang kanyang pasensya. We have tried 3 times, sir. The notice says, do not honor. It means the bank is refusing this transaction. Do you have another card? Itinigil ni Aling Sofia ang kanyang livestream. Nanigas ang kanyang mukha. Miguel, ano yan? Bakit declined? Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga dayuhang ito. Sandali lang, ma. Sira siguro tong makina nila. Nagsimulang mataranta si Miguel. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Kumuha ng 2 pang credit card, mga backup na may mas maliit na limit. Subukan mo ito. At ito. Sinubukan muli ng waiter sa harap nila. Beep. Declined. Beep. Declined. Biglang nagbago ang kapaligiran sa mesa. Ang dating masayang hangin ay naging nakakasakal. Si Cheska, na kanina'y malambing, ay dahan-dahang inalis ang kanyang kamay sa hita ni Miguel. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo, matalim na nakatingin sa POS machine. Miguel, bakit lahat ayaw gumana? Sabi mo, unlimited. Ang limit? Tanong ni Cheska. Ang boses niya ay matalas na, hindi na malambing. Hindi ko alam. Kahapon lang. Gumana pa ito para sa bag mo. Nanginginig na sagot ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono. Teka, i-check ko ang mobile banking ko. May system error lang siguro sa Maynila. Binuksan ni Miguel ang banking app sa kanyang telepono. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib.
habang tinitingnan ang umiikot na loading screen. Ngunit, sa halip na mapunta sa pahina ng balanse, isang pulang pop-up message ang lumitaw sa screen. Access blocked. Your account is under investigation. Please contact your nearest branch. Punyeta! Malakas na mura ni Miguel. Bakit naka-block? Sino ang naglakas loob na i-block ang account ko? Eksakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Miguel. Isang WhatsApp message ang pumasok. Ang pangalan ng nagpadala ay nagpatindig ng balahibo ni Miguel. Asawa kong si Clara. Binuksan ni Miguel ang mensahe na may nanginginig na mga kamay. Walang mahabang paliwanag. Isang screenshot lang. Isang larawan ng kanilang mga transaksyon sa loob ng 3 araw na umabot na sa milyon-milyong piso at isang maikling pangungusap sa ilalim. Pinutol ko na ang card. Mag-enjoy kang maging pulubi sa ibang bansa. Huwag mo akong tatawagan. Mag-enjoy kang maging pulubi. Mag-enjoy kang maging pulubi sa ibang bansa. Abala ako sa pagbibilang ng mga ari-ariang hindi sa iyo. Pakiramdam ni Miguel ay gumuho ang sahig ng Eiffel Tower sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Cheska. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na tunog. Miguel, bakit hindi ka umiimik? Magbayad ka na. Nakatingin na ang mga tao. Pabulong na sigaw ni Aling Sofia. Kinukurot ang braso ng anak. Ma. Ang boses ni Miguel ay parang huni ng isang dagang naipit. Pinatay ni Clara ang card. Lahat ng account ko, naka-block. Ano? Sumigaw si Aling Sofia, dahilan para manahimik ang buong restaurant. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Hayop na babaeng yan. Ang lakas ng loob niya. Tawagan mo siya ngayon. Sigawan mo. Sabihin mong i-on niya ulit. Hindi pwede ma. Blinok niya rin ang numero ko. Tiningnan ni Miguel ang kanyang telepono. Nang walang pag-asa. Nawala na ang profile picture ni Clara. Hindi na nag-iisa ang waiter. Sumenyas siya at 2 malalaking security guard na nakaitim na uniforme ang lumapit. Ang manager ng restaurant, isang mayabang na Pranses, ay humakbang pasulong. Sir, if you cannot pay the bill of 2,500 euros now, we will be forced to call the police. Matigas na sabi ng manager. We do not tolerate scammers here. Hindi ako manloloko. CEO ako. Sigaw ni Miguel. Ipinagtatanggol ang natitirang dignidad niya. Technical problem lang to. Tumingin siya kay Aling Sofia. Ma, may cash ka, di ba? Yung pinapalit natin sa money changer. Bayaran mo muna ma, papalitan ko. Mukhang nalilito at natatakot si Aling Sofia. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang handbag. Konti na lang ang cash ko, Miguel. 200 euros na lang. Yung iba, ginamit mo na para sa deposit ng hotel at sa pagrenta ng luxury car. Sabi mo, hindi na kailangan magdala ng maraming cash kasi lahat pwede sa card. Malakas silang tinamaan ng katotohanan. Natrap sila sa isang mamahaling restaurant sa ibang bansa na may bill na higit 100,000 piso at wala silang pera. Miguel, wala ka bang ibang ipon? Malamig na tanong ni Cheska. Hindi siya mukhang natataranta tulad ni Aling Sofia. Mukha siyang galit. Galit na parang isang taong na lamang peke ang binili. Cheska, tulungan mo ako. May card ka rin naman, di ba? Abonohan mo muna. Pagdating sa Maynila, doble ang ibabalik ko. Pakiusap ni Miguel sa kanyang kalaguyo. Ang mukha niya ay kaawa-awa. Suminghal si Cheska. Maliit lang ang limit ng card ko, Miguel. Saka, kasalanan mo to. Ikaw ang nangakong manlilibre. Itiniklop ni Cheska ang kanyang mga braso at tumingin sa bintana. Nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees. Nawalan ng pasensya ang manager. Dalhin niyo sila sa security office. Tawagin ang pulisya ng Paris. Ire-report natin sila for fraud and theft of services. Agad na hinawakan ng 2 security guard ang mga braso ni na Miguel at Aling Sofia. Bitawan niyo ako! Mayaman ako! Huwag niyo akong hawakan! Naghihisteryang sigaw ni Aling Sofia habang kinaladkad mula sa kanyang upuan. Ang mga shopping bag ng Hermes at Louis Vuitton
na kanina'y kanilang ipinagmamalaki ay nahulog sa sahig, natapakan ng mga bota ng mga guwardiya. Pumalag si Miguel. Ngunit mas malakas sila. Kinaladkad siya palabas, habang tinitingnan ng ibang mga bisita ng may pandidiri. Napakapangit ng eksena. Ang CEO at ang kanyang socialite na ina ay tinatrato na parang mga magnanakaw ng manok. Sa likuran nila, si Cheska ay kalmadong naglalakad, na para bang hindi siya bahagi ng gulo. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa likod ni Miguel na may pagkalkula. Nag-iisip siya ng susunod na hakbang. Lulubog na ang barkong ito. At walang balak si Cheska na sumama. Ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa isang luxury hotel suite, kundi sa waiting area ng isang police station sa 7th arrondissement ng Paris. Matapos ang mahabang negosasyon, at sa tulong ng interpreter mula sa embahada, pansamantala silang pinalaya sa kondisyon na ang kanilang mga pasaporte ay mananatili sa pulisya hanggang sa mabayaran ang bill ng restaurant sa loob ng 24 oras. Bumalik sila sa lobby ng kanilang 5-star hotel para lang harapin ang pangalawang bangungot. Nang subukan ni Miguel na pumasok sa kanilang kwarto para kunin ang mga gamit na maaaring ibenta, hindi gumana ang kanyang keycard. Pula ang ilaw na umilaw sa pinto. Bumaba sila sa reception na pagod na pagod. Gusot na ang kanilang mamahaling damit. Ang makeup ni Aling Sofia ay kumalat na dahil sa luha at pawis. Room 505. Sira ang susi. Bastos na sabi ni Miguel sa receptionist. Tiningnan ng receptionist ang computer. At pagkatapos ay tiningnan si Miguel nang may parehong malamig at kahina-hinalang tingin. Mr. Miguel, the credit card you used for the deposit and room payment was just declined by the bank. Our management has cancelled your stay. Please settle your bill for the past 3 nights, amounting to 4,000 euros, or we will not allow you to retrieve your luggage. Ano? Hino-hostage nyo ang mga gamit namin, sigaw ni Aling Sofia. Nasa mga maleta ko ang mamahaling damit ko. Ang gamot ko sa puso. I'm sorry, ma'am. That is standard procedure. No pay, no stay, matigas na sagot ng receptionist. And please do not shout, or we will call security. Napaupo si Miguel sa sofa sa lobby. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Kailangan niya ng pera. Mabilis. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Hinahanap ang mga kontak ng kanyang mga kaibigan sa Maynila. Manghihiram siya. Sasabihin niyang nanakawan siya. Oo, iyon ang tamang dahilan. Tinawagan ni Miguel si Rio, ang kanyang kainuman. Hello, Rio. Tol, tulungan mo ako. Nanakawan ako dito sa Paris. Pahiram muna ng 100,000 pesos. Bukas papalitan ko. Sa kabilang linya, tumawa si Rio. Isang mapanuyang tawa. Nanakawan o blinok ng asawa mong tunay na may-ari ng pera? Haha, tama na ang drama, Miguel. Nakita ko na lahat. Nakita ang ano? Naguguluhang tanong ni Miguel. Buksan mo ang Instagram, tol. Trending ka. Asawang. Nagpanggap na CEO. Tuta lang pala ng asawa. Kakalat lang ng asawa mong si Clara ng lahat. Ang ebidensya na tinanggal ka 6 na buwan na. Ang nakalipas, dahil sa korupsyon, ang ebidensya na lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa kanya. Ang ebidensya ng panluloko mo, grabe ka, niloko mo ang buong Pilipinas, nakakahiya. Wag mo na akong tatawagan. Click. Pinatay ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Binuksan niya ang Instagram. Tama nga. Ang pinakamalaking chismis account sa Pilipinas ay nag-repost ng thread na ginawa ni Clara. Ang pamagat. Sayang naman. Ang kuwento ng isang nag-ilusyong asawa at isang parasitong biyenan na nagbakasyon. Gamit ang pera ko. Doon, malinaw na nakadisplay ang termination letter ni Miguel mula sa dati niyang kumpanya. Ang pahayag na si Miguel ay empleyado lamang sa kumpanya ni Clara. Ang mga patunay ng buwanang transfer ni Clara sa account ni Aling Sofia na umaabot sa daan-daang libo. At ang pinakamasakit, ang mga litrato ng mga bastos na chat ni na Miguel at Cheska na kinuha ni Clara mula sa iPad. Pakiramdam ni Miguel ay umiikot ang mundo. Lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob ng ilang oras.
Hubad siya sa mata ng publiko. Alam na ng lahat na hindi siya mayaman. Isa lamang siyang linta. Miguel, tingnan mo ito. Inabot ni Aling Sofia ang kanyang telepono na may nanginginig na kamay. Sa screen, may video ni Clara na kalmadong nagsasalita sa harap ng kanilang bahay sa Maynila. Sa lahat ng mga kaibigan, salamat sa suporta. Nais ko lang liwanagin na ang bahay, kotse, at kumpanya ay mana mula sa aking ama. Ang aking asawang si Miguel ay wala ng karapatan sa alinman sa mga ari-ariang iyon dahil sa paglabag sa aming kasunduan sa kasal. Kasalukuyan na akong nagsampa ng annulment at blinok ang lahat ng access sa pananalapi. Dahil ginamit ito para tustusan ang isang relasyon sa labas. Para sa mga naapektuhan ni Miguel sa ibang bansa, mangyaring kayo na ang umayos dahil hindi ko na siya responsibilidad. Pinatay niya talaga tayo. Bulong ni Miguel. Miguel! Umiiyak na sabi ni Aling Sofia. Nahihiya ako. Gusto ko nang umuwi. Ayokong maging pulubi dito. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, si Cheska, na kanina patahimik, ay biglang tumayo. Lumapit siya kay Aling Sofia at umupo sa tabi niya. Mukha siyang nag-aalala. Tita, kalma lang po. Huwag po kayong umiyak. Malumanay na sabi ni Cheska. Kailangan nating humanap ng solusyon. Si Miguel po. Gulong-gulo ang isip. Cheska, huwag mo kaming iwan ha. Di ba mayaman ka anak? Bayaran mo muna ang hotel. Pagmamakaawa ni Aling Sofia, hawak ang kamay ni Cheska. Ngumiti si Cheska ng bahagya. Opo tita, may ipon po ako. Pero nasa safety deposit box ng apartment ng kaibigan ko dito sa Paris. Kailangan ko lang po ng collateral para makuha ang pera. Ganito na lang po Tita Sofia. Akin na po muna yung bag nyo. Ako na po ang magbabantay sa mga pasaporte at sa natirang euro. Baka po kasi himatayin kayo o maging pabaya si Miguel. Mawala pa. Hindi po tayo makakauwi kung mawawala ang pasaporte. Si Aling Sofia, na nasa estado ng mental na pagkabigla at tingin kay Cheska ang tanging pag-asa, ay ibinigay ang kanyang branded na handbag na naglalaman ng pitaka, backup na telepono, at ng kanilang 3 pasaporte kay Cheska. Heto, anak, ikaw na ang humawak. Ikaw talaga ang pangarap kong manugang. Hindi tulad ni Clara na masama. Kinuha ni Cheska ang bag. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Miguel. Miguel, dito ka lang. Bantayan mo si tita. Mag-CR lang ako sandali. Tapos tatawagan ko ang kaibigan ko para sa cash. Sige, Cheska. Salamat ha. Ikaw talaga ang the best. Mahinang sagot ni Miguel. Hindi tumitingin sa mukha ni Cheska. Masyado siyang abala sa pagbabasa ng mga komento ng mga netizen na kumukondena sa kanya. Naglakad palayo si Cheska patungo sa pasilyo ng CR na malapit sa gilid na labasan ng hotel. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto. Hindi bumalik si Cheska. Ang tagal naman ni Cheska. Kinakabahang sabi ni Aling Sofia. Masakit ang tiyan ko. Pahingi ng pera pambili ng tubig. Tumingin si Miguel. Nagsimula siyang kabahan. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ni Cheska. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hindi makontak ma. Sabi ni Miguel. Muli na namang kumabog ang kanyang puso. Tumayo si Miguel at tumakbo papunta sa CR ng mga babae. Binaliwala niya ang pagbabawal ng staff ng hotel. Pumasok siya, sumisigaw ng pangalan ni Cheska. Walang tao. Tumakbo si Miguel sa gilid na pinto ng hotel. Tumingin siya sa malamig na kalye ng Paris. Wala. Tapos, isang notifikasyon ang pumasok sa telepono ni Miguel. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Numero ni Cheska. Ngunit bagong numero. Hi, Direktor Miguel. Salamat sa bakasyon. Pero nang mabasa ko ang post ng asawa mo na isa ka lang palang tanggal na empleyado at lahat ng yaman ay sa kanya. Sorry to say, wala ka ng silbi sa akin. Kasing basura ka ng sinasabi ng nanay mo. Oo nga pala. Dala ko ang mga pasaporte ninyo, yung pitaka at natirang euro sa bag ni tita.
Kinuha ko na rin para sa pamasahe ko pa uwi. Huwag mo na akong hanapin. Isipin mo na lang na bayad ito sa pagsisinungaling mo sa akin. Paalam, mga pulubi. Nahulog ni Miguel ang kanyang telepono sa marmol na sahig. Bakit Miguel? Nasaan si Cheska? Sumunod si Aling Sofia. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina nang may blangkong tingin. Tingin ng isang taong patay na ang kaluluwa. Tumakas si Cheska ma. Dala niya lahat, ang mga pasaporte natin, ang natitirang pera, ang mga alahas mo na nasa bag. Lahat dinala niya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Aling Sofia. Nakabuka ang bibig. Ang pasaporte ko. Ang pera ko. Manloloko si Cheska ma. Hindi siya anak ng may-ari ng minahan. Manloloko siya. At ngayon, naloko niya tayo ng husto. Ang boses ni Miguel ay parang isang baliw na tumatawa habang umiiyak. Tunay na pulubi na tayo ngayon ma. Walang pera. Walang pasaporte. Walang hotel. At alam ng buong Pilipinas na mga manloloko tayo. Hinawakan ni Aling Sofia ang kanyang dibdib na naninikip. Nagdilim ang kanyang paningin. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw na puno ng pagsisisi at sakit, bago tuluyang bumagsak at himatayin sa malamig na sahig ng lobby. Si Miguel ay nakaupo lang na parang bato sa tabi ng kanyang inang walang malay, habang ang mga staff ng hotel ay nagsimulang magkumpulan at tumawag ng ambulansya. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Clara. Gagawin ko silang pulubi, na hindi makauwi. Hindi nagbibiro si Clara. Talagang pinatay niya sila. At ang pinakamasakit, ang huling suntok, ay hindi nagmula kay Clara, kundi sa babaeng itinanghal ni Miguel, na mas mataas pa sa kanyang sariling asawa. Si Cheska, ang anghel, ay naging anghel ng kamatayan para sa kanilang natitirang pag-asa. Sa labas ng hotel, malakas ang ihip ng hangin ng taglagas sa Paris. Tinatangay ang mga labi ng mga pangarap ni Miguel. Inililipad ang mga ito sa madilim na kalangitan. Iniiwan silang giniginaw. At nag-iisa, sa ibang bansa. Isang linggo matapos ang kahiyahiyang insidente sa Paris. Isang asul na taxi mula sa airport ang huminto sa harap ng gate ng isang marangyang subdivision sa Makati. Hindi pumasok ang taxi. Huminto ito sa labas ng itim na gate, na ngayon ay mas mataas at mahigpit na nakasara. Mula sa taxi, bumaba ang 2 taong halos hindi na makilala bilang mga sibilisadong tao. Sina Miguel at Aling Sofia ay nakatayo sa mainit na bangketa ng Maynila na may kaawa-awang anyo. Ang kanilang suot ay ang parehong damit na suot nila nang paalisin sa hotel sa Paris Gusot, amoy pawis, at puno ng mga mantsa. Ang mukha ni Aling Sofia, na dati laging may makapal na foundation, ay ngayon ay marumi, malangis, at puno ng mga linya ng pagod. Si Miguel ay mukhang 10 taon na mas matanda, may malalalim na mata at magulong buhok. Wala silang dalang mga maletang puno ng mamahaling pasalubong. Dala lang nila ay mga plastic bag na naglalaman ng mga maruruming damit at deportation papers mula sa Embahada ng Pilipinas. Nakauwi sila hindi dahil may pera sila, kundi dahil sa awa ng embahada na nagpauwi sa kanila bilang distressed Filipino nationals. Isang titulong sumira sa kanilang natitirang dignidad hanggang sa pinakamababang antas. Guard! Buksan mo ang gate! Huwag kang magbingi-bingihan! Sigaw ni Aling Sofia gamit ang natitirang lakas. Kinalampag niya ang bakal na gate ng buong bagsik. Ang kanyang aroganting ugali ay bumalik sa sandaling matapakan niya ang teritoryong inaakala niyang kanya. Lumabas si Mang Asep, ang guwardiyang 5 taon nang nagtatrabaho sa bahay na iyon. Ngunit hindi niya binuksan ang pinto. Tumayo lang siya sa likod ng gate na may blangkong mukha. Tinitingnan ang kanyang mga dating amo nang may tingin na mahirap basahin isang halo ng awa at pandidiri. Pasensya na po, Aling Sofia. Ginoong Miguel, bawal po akong magpapasok ng mga hindi taga rito. Matigas na sabi ni Mang Asep. Hindi taga rito ang mukha mo. Sigaw ni Miguel. Sumabog ang kanyang emosyon. Bahay ko to. Ako ang nagpapasahod sa'yo. Buksan mo to o sisantehin kita ngayon din. Ang ingay ay nakaagaw ng pansin. Sa cluster type na subdivision kung saan hindi gaanong magkalayo ang mga bahay, malinaw na umalingaw-ngaw ang sigaw ni Miguel.
Isa-isang nagsilabasan ang mga kapitbahay. Ang mga ale, na karaniwang nagkikita para sa kanilang social gatherings, ay ngayon ay nakatayo sa kanilang mga terasa. Nagbubulungan habang hawak ang kanilang mga telepono. Ang ilan ay hayagang kinukunan ng video ang pangyayari. Nakita na nila ang viral na balita tungkol sa asawang halo at parasitong biyenan sa social media. At ngayon, gusto nilang mapanood ng live ang huling kabanata ng totoong drama. Buksan mo to, Clara! Lumabas ka! Ahas ka! Ang lakas ng loob mong palitan ang mga susi ng bahay ng anak ko. Naghihisteryang sigaw ni Aling Sofia. Sinisipa ang bakal na gate. Bumukas ang pangunahing pinto ng bahay. Biglang tumahimik. Lumabas si Clara. Ang kanyang anyo ay kabaligtaran ng dalawang kaawa-awang nilalang sa labas ng gate. Si Clara ay nakasuot ng isang simple, ngunit eleganteng pambahay na damit. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok. At ang kanyang mukha ay sariwa at nagliliwanag. Naglakad siya ng dahan-dahan sa luntiang damuhan. Kasunod si Dindo, ang kanyang abogado, at dalawang matipunong lalaking nakauniporme ng pulis. Huminto si Clara, 2 metro ang layo mula sa gate. Hindi niya ito binuksan. Hinayaan niyang ang mga bakal na rehas ang maging malinaw na harang sa pagitan ng kanyang mundo at ng kanilang mundo. May mukha pa kayong iharap para bumalik dito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi pasigaw, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Kasama na ang mga nakikinig na kapitbahay. Hoy, Clara, huwag kang mayabang. Tinuro ni Aling Sofia ang mukha ni Clara sa pagitan ng mga rehas. Akala mo dahil viral mo kami, makukuha mo na ang bahay na ito? Bahay ito ng anak ko. Oo, nakapangalan sa tatay mo ang titulo, pero si Miguel ang nag-alaga sa bahay na ito. May karapatan kaming tumira dito. Asawa ka lang. Obligasyon mong pagsilbihan ang asawa mo at ang biyenan mo. Bahagyang tumawa si Clara. Isang tawang napakalamig. Tumingin siya kay Dindo. Pakipaliwanag, Dindo. Mukhang nakalimutan na nila ang batas ng Pilipinas. Dahil sa sobrang tagal nilang naging pulubi sa Paris. Humakbang si Dindo. Binuksan ang pulang folder na dala niya. Sa malakas na boses, na parang nagbabasa ng hatol sa korte, sinabi niya, Aling Sofia, Ginoong Miguel, batay sa desisyon ng korte, na naproseso na dahil sa hindi ninyo pagdalo at sa mga ebidensya ng panloloko at paglustay sa pondo ng kumpanya, na ginawa ni Ginoong Miguel, ang pagmamay-ari at karapatang manirahan sa bahay na ito ay ganap na pag-aari ni Ginang Clara. Si Ginoong Miguel ay opisyal ng tinanggal sa kumpanya at inireport sa kasong estafa na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Kasungalingan! Gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan dahil nagsimula ng magturo ang mga kapitbahay. Legal na asawa niya ako. Ang yaman ng asawa ay yaman din ng asawa. Mali. Matalas na putol ni Clara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel. Nakalimutan mo, Miguel. Mayroon tayong prenuptial agreement na pinirmahan mo noon dahil sa pride mo. Takot kang isipin na habol mo lang ang mana ng tatay ko. Ikaw mismo ang nagsabi. Lalaki ako. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Ngayon, kainin mo yang mga salita mo. Sumenya si Clara kay Mang Asep. Kinaladkad ng guwardiya ang 2 malaking maleta mula sa guardhouse at inihagis palabas ng maliit na pinto ng gate. Bumagsak ang mga ito sa paanan ni na Miguel at Aling Sofia. Iyan ang mga damit ninyo. Ang natira, idinonate ko na sa ampunan. Dahil sigurado akong hindi ninyo na kailangan ng mga mamahaling gamit sa kulungan o sa kalye, sabi ni Clara. Nganga si Miguel. Pinaaalis mo kami? May sakit si Mama Clara. Ang sama mo. Sinubukan ni Miguel na maging biktima. May sakit sa puso si Mama. Kapag namatay siya dito, ikaw ang pumatay. Tiningnan ni Clara si Aling Sofia, na ngayon ay nakaupo sa semento. Umaarteng hawak ang dibdib habang sumusulyap sa reaksyon ng mga kapitbahay.
Bago kayo umalis, ano ang sinabi mo, ma? Tanong ni Clara. Nanginginig ang boses. Sa galit na sa wakas ay pinakawalan niya. Sinabi mo na ako, at ang anak ko, ay basura lang. Sinabi mo na nakikitira lang ako. Sinabi mo na gagawin mo kaming pulubi. Huminga ng malalim si Clara. At tinuro ang mukha ni Aling Sofia. Ngayon, tingnan mo, ma. Sino ang nakikitira? Sino ang basura? Sino ang pulubi? Ang tumustos sa buhay mo, mula ulo hanggang paa ay pera ko. Ang nagbayad sa gamot mo sa puso ay pera ko. At sinuklian ninyo ito sa pamamagitan ng pagdura sa platong kinakainan ninyo. Nagsimulang maghiyawan ang mga kapitbahay. Tama yan! Buti nga! Biyenan na walang utang na loob! Sigaw ng isang kapitbahay na matagal ng sawa sa kayabangan ni Aling Sofia. Umalis na kayo dito bago ko pa kayo ipakulong sa pulis dahil sa pag-iingay at trespassing, banta ni Clara. Clara, parang awa mo na. Biglang lumuhod si Miguel. Umiyak siya. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko ako ni Cheska. Dinala niya lahat. Patawarin mo ako, Clara. Papasukin mo ako. Pangako, magbabago na ako. Asawa mo ako. Ama ng mga anak mo. Tiningnan ni Clara ang lalaking nakaluhod. Dati, mahal na mahal niya ang lalaking ito. Dati, handa siyang gawin ang lahat para sa ngiti ng lalaking ito. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang kasuklam-suklam na estranghero. Walang pag-ibig, walang galit, kundi isang kawalan. Hindi na kita asawa. Darating ang annulment papers sa bago mong apartment. Kung kaya mo pang magbayad ng upa, malamig na sagot ni Clara. Dalhin niyo na sila. Utos ni Clara sa mga pulis. Nag-iiyak sina Miguel at Aling Sofia habang ginagabayan sila ng mga pulis palayo sa gate. Kinaladkad sila na parang mga basurang itinatapon. Umiiyak si Aling Sofia. Tinatawag ang mga pangalan ng kapitbahay. Humihingi ng tulong. Ngunit walang pumansin. Magsasara ang mga pinto ng mga bahay. Ang paghuhusga ng lipunan ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Pinalayas sila hindi lang mula sa bahay, kundi pati na rin sa komunidad kung saan sila dating nagpapasikat. Nakatayo lang doon si Clara hanggang sa mawala ang kanilang mga iyak sa kanto. Hindi siya malungkot. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang mabigat na pasanin na 10 taon niyang dinala ay sa wakas ay nawala na. Tinapik ni Dindo ang balikat ni Clara. Tapos na, Clara. Ang galing mo. Lumingon si Clara. Tiningnan ang kanyang malaking bahay na ngayon ay tunay na kanya na. Ngumiti siya kay Mang Asep. Manong, pakisprayan po ng tubig yung kinatatayuan nila kanina. Gusto kong malinis. Walang matirang dumi. Sige po, ma'am. Masiglang sagot ni Mang Asep. Nang hapong iyon, maganda ang paglubog ng araw sa Makati. Hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Clara. At ang simula ng parusa para sa mga walang utang na loob. 1 taon makalipas. Ang panahon ang pinakamakatarungang hukom. Hindi ito nagmamadali, ngunit laging inilalagay ang lahat sa tamang lugar. Nakaupo si Clara sa isang rattan na upuan sa likod bahay na bagong renovate. Ang hardin ay puno na ngayon ng kanyang paboritong mga waling-waling. Pinalitan ang mga baduy na estatwa na dating paborito ni Aling Sofia. Sa kanyang kandungan ay isang laptop na nagpapakita ng tumataas na kita ng kumpanya sa nakalipas na taon. Simula nang maalis si Miguel at ang iba pang mga linta sa pamamahala, naging mas mahusay at malusog ang takbo ng kumpanya. Huminga si Clara ng kanyang mainit na chamomile tea. Mukha siyang mas bata kaysa sa kanyang edad. Nawala na ang mga guhit ng stress sa kanyang noo. Pinalitan ng isang aura ng kapayapaan at kaligayahan. Hindi na siya ang babaeng takot sa sarili niyang anino. Siya na ngayon ay isang iginagalang na independent na babae, isang masayang ina sa kanyang mga anak, at isang matatag na pinuno sa kanyang kumpanya. Ma'am Clara, handa na po ang sasakyan papuntang airport, sabi ng kanyang bagong kasambahay, isang magalang at masipag na dalaga. Ngumiti si Clara. Salamat ate, pupunta na ako dyan. Ngayong araw, magbabakasyon si Clara.
Isang tunay na bakasyon, hindi para magpasikat sa social media, hindi para tustusan ang yabang ng iba, kundi para mag-enjoy kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang mga magulang na matagal niyang napabayaan para asikasuhin ang kanyang biyenan. Pupunta sila sa Japan, ang pangarap na destinasyon ng kanyang mga anak. Bago isara ang kanyang laptop, binuksan ni Clara ang isang news portal. May isang maliit na balita sa crime section na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang headline, Filipina, arestado sa Thailand dahil sa investment scam at pagnanakaw. Doon, nakadisplay ang larawan ng isang babaeng nakasuot ng orange na damit preso. Nakayuko ang kanyang mukha, ngunit makikilala pa rin. Si Francesca Reyes Hartono, alias Cheska. Sa wakas, natagpuan din siya ng karma. Matapos tumakas mula sa Paris, dala ang ninakaw na pera, sinubukan ni Cheska na manloko ng isang sindikato sa Bangkok. Nagkamali siya ng kinalaban. Ngayon, nabubulok siya sa isang dayuhang kulungan, walang abogado, walang pera, at walang magandang mukha na naging puhunan niya. Isinara ni Clara ang balita nang walang emosyon. Si Cheska ay isang hindi mahalagang nakaraan. Paano naman sina Miguel at Aling Sofia? Sa isang marumi at siksikang sulok ng Maynila, sa isang makitid na eskinita, isang payat na lalaki ang nagbubuhat ng isang sako ng bigas mula sa isang truck. Nakayuko ang kanyang likod. Itim ang kanyang mukha dahil sa araw. Siya si Miguel. Ang dating CEO ay isa na ngayong kargador sa Divisoria. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Ang kanyang pangalan ay nasa blacklist na ng mga HRD sa buong lungsod dahil sa kaso ng estafa at sa kanyang masamang digital footprint. Tuwing nag-apply siya ng trabaho, ngingiti lang ang interviewer at sasabihin, kayo po si Ginoong Miguel na nag-viral dahil iniwan ng kalaguyo sa Paris, di ba? Ang pang-iinsultong iyon ay mas masakit pa kaysa sa gutom. Nang tanghaling iyon, nakaupo si Miguel sa gilid ng kanal. Kumakain ng kanin na may ulam na adobong sitaw mula sa isang karinderya. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis, ay ngayon ay magaspang at puno ng kalyo. Tumunog ang luma niyang telepono. Mensahe mula sa kapitbahay nila sa inuupahang kwarto. Miguel, inaatake na naman ang nanay mo. Sigaw ng sigaw, humihingi ng aircon. Maingay. Nakakaistorbo. Umuwi ka na agad o palalayasin namin kayo. Bumuntong hininga si Miguel. Pakiramdam niya ay gusto na niyang mamatay. Si Aling Sofia ay bahagyang paralisado na dahil sa isang mild stroke, isang buwan matapos silang palayasin ni Clara. Nakatira sila sa isang maliit na kwarto na 3x3 metro ang sukat. Si Aling Sofia, na dating socialite, ay nakahiga na lang sa isang manipis at mabahong kutson. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ugali. Madalas pa rin siyang maghalusinasyon. Sinisigawan si Miguel dahil hindi niya ito binibilhan ng skincare o sumisigaw na utusan ng isang katulong na wala naman doon. Bawat araw ay isang impyerno para kay Miguel. Kailangan niyang magtrabaho ng husto para mabilhan ng adult diaper ang kanyang ina habang tinitiis ang mga mura ng babaeng dating nag-alaga sa kanya. Kasalanan mo lahat ito, Miguel. Kung hindi ka nahuling nanlalalaki, masarap pa sana ang buhay natin. Daing ni Aling Sofia gabi-gabi. At si Miguel ay nananahimik na lang, nilulunok ang mapait na katotohanan na kasalanan niya nga. Mayroon siyang brilyante sa bahay. Ngunit itinapon niya ito para sa isang batong sumugat sa kanyang mga paa. Mayroon siyang tapat at mayamang asawa. Ngunit ipinagkanulo niya ito para sa isang huwad na pagkilala. Sa kanyang marangyang bahay. Lumabas si Clara sa pinto. Maleta sa kamay. Ngiti sa labi. Langhap niya ang hangin ng kalayaan. Hindi na niya iniisip si Miguel. Para sa kanya, patay na sina Miguel at Aling Sofia. Sila ay mga karakter lamang sa isang kabanata ng kanyang buhay na natapos na niyang isulat at isinara ng mahigpit. Tara na! Mga anak, aalis na ang eroplano natin sa loob ng 2 oras! Sigaw ni Clara sa kanyang mga anak, na masayang tumatakbo papasok sa isang makintab na itim na Alphard. Umalis ang sasakyan, dala ang tunay na kaligayahan. Sa likuran, malayo sa maingay na palengke,
Tiningnan ni Miguel ang isang dumaang luxury car. Nang may pananabik, pinagsisisihan ng isang kapalaran na hindi na niya kailanman maibabalik. Perpektong natapos ng karma ang kanyang gawain. Ang tapat ay magiging masaya, at ang sakim ay masisira sa kawalan na sila mismo ang lumikha.